Kinilala ang angking galing ng ating mga e-sports athlete, content creator at talent sa taunang Philippine Esports Awards. Asahan daw na palalakasin pa ng Pilipinas ang kampanya para mas mapansin ang Pinoy gamers sa world stage. Narito ang agenda report ni Paolo Barcelon. Bumida ang galing ng mobile FPS at fighting games sa 2024 Philippine Esports Awards na ginanap sa UP Diliman Campus Martes ng gabi. Tandem na nanalo ang mga manlalaro ng Elevate Call of Duty Mobile na sina Patrick PJ Sagudo at head coach Mark Alexis Olea. Sina Coach Olea at PJ ay bahagi ng kauna-unahang all-Filipino team na nanalo sa Call of Duty Mobile World Championships sa Atlanta, Georgia, USA noong nakaraang taon. Bago nito, na-sweep din nila ang ilang Garena Masters tournaments at ang Call of Duty Summer Invitational o CDSI sa China. Target nilang maulit yan muli ngayong taon. Sobrang saya na nakuha na namin yung gusto namin makuha. Nagmunga yung mga pinaghihirapan namin kada taon na ngayon nakuha na namin, sobrang saya. This year, we're aiming for a back-to-back, pero siyempre di mo porkit na gusto lang namin yung back-to-back, di na natin champion yung iba. Gusto namin kunin ulit lahat this year. Ang two-time Pro Controller Athlete of the Year naman na si AK Laveres papunta na sa kanyang World Tour para dalhin muli ang bandila ng bansa sa larangan ng Professional Tekken Tournament. Sa ngayon, isa si AK sa mga pinakamagagaling na Tekken players sa buong mundo at hawak siya ngayon ng sikat na international esports team na Natus Vincere. Ang next na tournament natin is Evo Japan. And yung Tekken World Tour, so magpa-participate tayo doon. So mag-around the world talaga. Ayon kay Philippine Esports Organization Executive Director Marlon Marcelo, tuloy ang kampanya ng bansa na muling magdomina sa competitive esports ngayong taon. Isa na riyan ang patuloy ngayong isinasagawang qualifiers para sa CBOL, ang ating national esports team. We're taking it one step at a time. Currently, we have our qualifiers or the tryouts ongoing for Mobile Legends. Kakatapos lang nung Dota 2 and of course yung sa women's category. This is for IESF. Dagdag pa ni Marcelo, layo ng bansa na manalo ng ginto sa Southeast Asian Games sa Disyembre at makapagdala rin ng dagdag na panalo sa Asian Games sa 2026 at sa Esports Olympics naman sa 2027. Nanalo naman bilang Esports Personality of the Year ang veteranong esports talent, shoutcaster at host na si Manjin Valdas. Really thankful ako sa lahat ng mga entities na naging partners at nagtiwala sa akin, lalong-lalo na sa community, sa mga fans ng esports mismo. Sa kauna-unahang pagkakataon, kinilala din ng ilang babaeng athletes and personalities sa Liga Adarna Female Esports Awards segment na layong bigyang parangal ang kontribusyon ng kababaihan sa sektor ng esports at gaming. Kabilang naman sa panel of judges ng Philippine Esports Awards ang gamer, businesswoman at cosplayer na si Alodia Gosheng Fiao Kimbo at ang inyong lingkod bilang kinatawan ng Philippine Esports Press Corps. Layo ng Philippine Esports Awards na bigyang pagkilala ang mga natatanging talento na siyang may mga malaking naging ambag sa pagpapalaganap ng esports and gaming community sa bansa. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Billionaire News Channel.